Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Adabul Muta'allimin. So dito pa rin tayo sa kitaba. At yung kitaba nga na ito, alhamdulillah, kitaba sa pangkalahatan. So pwedeng nagsusulat ka ng libro. Pero nagsimula nga si Sheikh dito sa kanyang libro sa kitaba bilang paraan na mapangangalagaan natin yung kaalaman na kumbaga sa pamagitan ng pagti-take down ng notes. Ganon. So pwede. Napapaloob ang usapin na yun dito. So iniulat ni Imam ad-Darimi at ni Tabarani at Al-Hakim at Ibnu Abdul Bar 12.9. Nabukas kasing computer eh. Malakas yung computer. May download kasi ako. Kasi pagka buong maghapon, hanggang gabi na yun, mahina na yung ano. Kaya nag-upload-download ako sa at madaling araw. Sinulat nila at hindi ito hadith. Sinabi ito ni Al-Haythami. Sinabi niya, Rijaluhu Rijalun Sahih Mawqufun. So yung hadith na ano pala ito, ta'liq ito nung hadith nung nakaraan. Ya bunay kayyidul ilmah bil kitab. So sinabi nga ni Anas bin Malik doon sa kanyang anak, o aking anak, kumbaga balutin mo o pangalagaan mo ang kaalaman sa pamagitan ng aklat. So nga either yung kaalaman mo titipunin mo sa isang aklat o magbabasa ka ng magbabasa para ma-review mo yung kaalaman, inshallah. Katulad ng ginawa nga ni Abdullah bin Amr bin Al-As na kabilang sa mga sahaba na pangunahin sa mga maraming naiulat na sahih na mga hadith. Kasi nagsusulat siya palagi eh. Sinusulat niya yung mga hadith, alhamdulillah. Kasi nga yung hadith na ito, iniulat na marfu mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin yung sinabi ni Anas ay galing din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Khalid Al-Khadash Al-Baghdadi, Wada'tul Imam Malik bin Anas. So nagpaalam daw siya kay Imam Malik bin Anas, yung teacher ni Imam Shafi'i. Kasi silang yung apat na imam, di ba? Magkakasunod sila. Pinakamatanda sila kanila si Abu Hanifa, tapos si Imam Malik, tapos si Imam Shafi'i, tapos si Imam Ahmad pinakabata. Estudyante sila ng isa't isa. Naging estudyante sila ng isa't isa. So, actually silang apat. Meron din silang mga libro ng mga hadith. Meron. Nagulat din sila ng mga hadith. Pero na-perfecto talaga yung siyensya ng hadith. Yung panahon na ni Imam al-Bukhari. Ganon. Kaya yung karamihan ng mga hadith na kinukuha natin, iniulat, mula kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Pero kapag napagtibay, kasi di ba, may maririnig kayo minsan sa mga lecture, ala Shartil Bukhari. Merong mga hadith na naiulat ng ibang mga tagapagkolekta ng hadith. Pero tinatanggap siya na sahih. Kasi nga sahih naman siya talaga. Pagdating sa sanad, at gayon din, yun nga yung tinatawag na Shartul Bukhari. Sa mga kondisyon ni Imam al-Bukhari, kung paano nagiging tama yung hadith. So, tama pa rin siya doon. Bagaman iba yung nag-ulat. So, inulat ni Khalid bin Khaddash al-Baghdadi na nagpaalam daw siya kay Imam Ahmad, Pakulu, Yaba Abdullah. Sabi niya, Abu Abdullah, Ausini, payuhan mo ko. So humingi siya ng payo kay Imam Malik. So sabi ni Imam Malik, Alayka bitaqwallahi fis sirri wal alaniya. Marapat sa iyong katakutan si Allah sa nalilingid at sa mga nahahayag. Ibig sabihin sa mga gawain niya. Hindi yung tao, may takwa lang kapag hayag. pag may nakakakita, akala mo kung sinong matuwid. Kumbaga,
Pero kapag walang nakakita, walang nakakapansin, magdurugas pala o ano pa. Maraming kasamaan ng ginagawa. Wanus huli kulli Muslim, at maging matapat ka sa mga Muslim. Ito yung ano, di ba, yung hadith, ad-dinun nasiha. Ang relihiyon ay katapatan. So, katapatan kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa aklat, sa mga pinuno, at sa mga pangkalahatan ng mga Muslim. So, dapat ganun. Hindi yung pinuno, hiling ng katapatan sa mga tagasunod, na hindi naman siya matapat sa mga tagasunod. Kaya naabuso Naabuso yung ilang mga hadith, lalo na yung mga hadith tungkol sa pamumuno. O yung mga aya-aya, kahit yung mga aya. Kaya nililinaw natin talaga palagi. Sino ba yung waliyul amar? Sino ba yung may tuturing na pinuno? Ayon sa kung ano yung mga kondisyon na nababanggit sa Quran at Sunnah. Kasi hindi porke pinuno, waliyul amar. At meron siyang karapatan. Na katulad ng kung anong merong karapatan ang mga pinuno na pinangangalagaan sa Islam. So, hindi lahat ng pinuno o nagpapakilalang pinuno ay waliyul amar. Hindi lahat. Siyempre, may hangganan May hangganan ang pamumuno ni naman. Merong hangganan. Inaabuso Inaabuso kasi, kaya dapat malinaw sa atin ng mga bagay-bagay. So, yung pinayon ni Imam Malik sa kanya. Matakot kay Allah at maging matapat sa mga Muslim. Wakitabatul ilm win indi ahlihi. At magsulat daw siya ng kaalaman mula sa mga may tangan nito. So, ibig sabihin, kapag nag-aral daw siya, itong si Khalid bin Khaddash, kapag naupo daw siya sa harap ng maalam, tipunin niya ang kaalaman nito sa isang aklat. Ibig sabihin, isulat niya. Kaya nga, yung mga scholar, marami sa kanila meron silang mga libro ng mga fatawa. Pero actually, hindi yun talaga libro. Yung marami doon sa kanilang mga libro, halimbawa Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Uthaymin, yung mga libro nila ng fatawa, mga tinanong sa kanila yun habang nagle-lecture sila. Tapos sinulat yun ng mga estudyante nila o nirecord sa tape, tapos isinulat rin ng scribe. Tapos tinipon nila, ginawa nilang libro. Ganun yung kalagayan ng marami sa mga libro ng fatawa, lalong-lalo na yung mga makabagong scholar. Yung sina Sheikh bin Baz, although matagal na silang namatay, mga 30 years na yung nakalipas, pero makabago kasi, naging makabago na yung pamamaraan na lumaganap sa mga tao yung kanilang kaalaman. So, na-record yung kanilang mga lecture. May video pa nga sila pa isa-isa. May video sila, tapos may mga audio record sila. Tapos meron silang ang natipon na mga fatwa nila. Pero meron din silang sinulat talaga ng mga libro. Meron. So, yun yung pinayo sa kanya ni Imam Malik. At tinulat ito ni Abdul Bar at Abu Naim. Hakada kanal ulama'u yusuna talamidahum bima yanfa'uhum fi talabil ilm. So, ganito raw nagpapayo ang mga ulama sa kanilang mga estudyante sa kung ano ang makakatulong sa kanila sa pag-aaral ng kaalaman. Wa ilayka wasiyatun ukhra, at para sa iyo ang iba pang payo. Mula kay Ata bin Abi Rabah, rahimahullah. So si Ata bin Abi Rabah, rahimahullah. So inulat, haytu qala li tullabihi yawman, minsan daw sinabi niya sa kanyang mga estudyante isang araw, ya gilman, o mga bata, sa tawag niya doon sa mga estudyante niya, mga bata. So siguro mga bata talaga yung mga estudyante niya. Kasi pwedeng mangyari naman na merong teacher, tapos yung mga estudyante niya, kasing edad niya lang. So nangyari yun sa mga scholar. Hindi man nagkakala yung edad nila. Pero sa pagkakataon na ito, mga bata talaga siguro estudyante niya. Taalaw uktubu. O, lumapit kayo rito at magsulat. Faman kana minkum la yuhsin faman kana minkum la yuhsinu katabna lahu. So, lumapit kayo rito at magsulat. At sino man sa inyo ang hindi mahusay magsulat, may magsusulat para sa kanya. Ibig sabihin, kumbaga, kasi pwede naman may tao, bago pa lang natuto magsulat. So, merong magsusulat para sa kanya na iba, inshallah.
Waman lam yakun ma'ahu kartas, a'taynahu min indina. At sino man daw ang walang dalang notebook, ay bibigyan namin ng notebook. So dito, binigyang halaga ni Ata bin Rabah rahimahullah, bin Abi Rabah rahimahullah, yung pagtitake ng notes habang nag-aaral. So sino man daw hindi marunong magsulat, merong magsusulat para sa kanya. So pwede nga ba, meron siyang kaklase, o magsusulat yun, dalawa yung sinusulat niya, pwedeng ganun. Kaya later on, kokopyahin. O kung sino walang dalang notebook, bibigyan niya ng notebook, inshallah, bilang pagpapahalaga sa kaalaman. Faja'ala nafsahu kal'ab asyakik wal akh ar-rafiq. Si Muhammad, si Ata bin Abi Rabah, rahimahullah, siya daw para sa kanyang mga estudyante naging katulad ng ama na maawain at kapatid na matulungin. Rahimahullahu wa azzala lahu al-ajru wal mathuba. Kahabagan nawa siya ni Allah at palawakin pa ang kanyang gantimpala at mabuting gantimpala sa kanyang mga gawain. At ganyan din sinabi ni Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah doon sa Taqdimul Ilm, Anil Mu'tamar bin Sulaiman at-Tamimi. Sa iniulat, sinabi niya, Kutiba ilayya o kataba ilayya abi wa ana bil Kufa. Si Al-Khatib al-Baghdadi, sinulatan daw siya ng tatay niya habang siya ay nasa Kufa. So maring yung tatay niya nandun pa sa Baghdad. Ang sabi niya, Ishtari as-suhuf waktubil ilm. So bumili ka ng mga suhuf. Yung suhuf dito, yung mga kalatas. Pero dito naiintindihan natin, ito yung mga blanco na papel na nakarolyo. So sabi, bumili ka ng mga papel na pagsusulatan at isulat mo ang kaalaman. Fa innal mala yadhabu. Dahil ang kayamanan ay nawawala, wal ilmu yabka. Pero ang kaalaman ay nananatili. Bumili ka ng papel at magsulat ng kaalaman dahil ang yaman ay nawawala pero ang kaalaman ay nananatili. So sablay pala yung hiling nyo na yumaman. Ito pala yung una yung hilingin. Kaalaman, inshallah. At yung nga, wa innal muta'ammil fi akhbari ulama il-Islam yajidu annahum kanu yukthiruna min at-ta'lif wat tasnif wa yashghiluna awqatahum bi kitabatil ilm. Sino man daw magmumuni-muni sa mga balita tungkol sa ating mga maalam, matatagpuan natin sila na sila ay gumugugol na mahaba sa kanilang mga oras sa ta'lif. Ta'lif, ibig sabihin pag-o-author. Nag-o-author sila ng libro. Yung sila mismo nagsusulat. Tasnif, ang tasnif compilation. Nagko-compile. Kasi pwede mangyayari naman. Yung libro na sinulat mo, hindi naman ikaw talaga yung author. Inipon mo lang yung mga kaalaman. Sinabi ni ganito, ganyan. Sinabi ni ganyan, ganito. Tapos inipon mo sa libro. Kaya pag maririnig ninyo yung mga, halimbawa yung Riyadus Salihin, madalas sa Saudi, after sala, binabasa yun ng mga imam. Ang panimula ng mga imam, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sinabi ng tagapag-compile, kahabagan nawa siya ni Allah. Tinutukoy doon si Imam an-Nawawi. Sinasabi nila yung bago pa man nila sabihin yung hadith. Bago pa man nila sabihin yung hadith. So, kumbaga, naging kasama na si Imam an-Nawawi doon sa sanad. Yung kanyang Riyadus Salihin. Halimbawa, nangangahulugan na, naging bahagi na rin siya ng sanad ng pagdating ng hadith sa atin. Yun yung tasnif. Nilinaw lang natin ito kasi magkaiba ito. Yung ta'lif, pag-author ng libro, at yung tasnif, yung pagko-compile ng libro. Kasi pwede nga nagko-compile ka lang ng hadith. Halimbawa, kinumpile mo yung mga hadith tungkol sa habag ni Allah. Mga hadith tungkol sa Dajjal. Yan, ganun. Compile ang tawag doon. Kaya minsan may makikita kayong di ba? Isinalin ni ganito, tinipon ni ganito. Magkaiba yung dalawang bagay. Na yun. O tatlo na pala. Ta'lif pag-author, tasnif pagko-compile, tapos pagta-translate. Magiging iba pa yon. At inaabalan nila kanilang mga oras sa
pagsusulat ng kaalaman. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Marami na ako nakasama na maalam. Ito talaga nakita ko ugali nila. Kaya nga yung grupo ni na kapitan, ilag talaga ako dyan noon pa eh. Saan sila kumukuha ng oras? Na nakatambay lang sila, kape-kape, kung saan nakakarating. Yung ang bumibiyahin ng malayo, ayaw ko talaga yun. Sayang yung oras. Sayang yung oras. Yung oras mo, halimbawa, pupunta ka ng Pangasinan, pupunta ka ng Ilocos. Kung nanatili ka sa bahay, nagbabasa ka ng, mas nakinabang ka pa. Liban na lang talaga, importante pupuntahan mo. Pero pupuntahan ka lang dun, may pupuntahan ka lang dun. Bilhin mo sa isang linggo, ilang party yung pupuntahan nila. Kainan, kape. Tapos sa kada lakad na yun, ilang oras kayo magkakaharap? 2 oras, 3 oras. Sayang yung oras. Kaya makita niyo yung maalam, iba, may sariling mundo sila eh. May sariling mundo. Tsaka makita mo silang kumbaga, sila yung mga tao na kapag pinagsalitaan sila ng ibang tao, kapag nagsalita yung tao laban sa kanila, alam ko kagad kung sino may problema eh. Kasi mga tao, hindi sila gusto. Hindi sila gusto ng mga tao kasi hindi sila pala kaibigan. Hindi naman sa masungit sila. Mahalaga lang talaga sa kanila yung oras nila. Mahalaga. Hindi nila yun sasayangin. Sa mga hindi naman sa walang kwenta yung, kasi pwede ka naman makipagkapatiran kapag nagkakape kayo. Pero hindi naman yung araw-arawin mo. May panahon para doon. May panahon para socialization. Pero yung mas marami sa panahon ng mga scholars, sa pag-aaral, tsaka pagpapalaganap ng kaalaman, alhamdulillah. Hindi yung kung ano-ano lang. At muli sinabi nila Khatib al-Baghdadi, Sami'tu Ali bin Ubaidillah al-Lugawi, yahki anna Muhammad bin Jarir at-Tabari, makata 40 sana, yaktubu fi kulli yawmin minha 40 waraka. So narinig ni Ali bin Ubaidillah al-Lugawi. Hindi si Khatib al-Baghdadi pala, narinig niya si Abdullah al-Lugawi na nagkukwento na si Imam at-Tabari, diya meron siyang tafsir at-Tabari. Si Muhammad bin Jarir at-Tabari, nanatili daw siya ng 40 taon na nagsusulat. Na sa bawat araw, nagsusulat siya ng 40 pahina. So, gaano katagal niyang sinusulat yun? Diba? 40 pages. Yung nga lang isang kalahating notebook, di ba pa mapuno yun pag merong notes eh. Dadalo ko sa pag-aaral. Pero dito, sinusulat na niya yung, andito na yung tafsir, andito yung iba't ibang mga bagay na mula sa kanyang kaalaman na nakarating sa atin, alhamdulillah. So, ganito pangalagaan ng mga scholar, ang kanilang mga oras na ginugugol nila sa kaalaman, alhamdulillah. Kung di man sila nag-aaral, nagbabasa, eto sila. Nagtuturo o kaya nagsusulat, alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.